Eighth Army press on toward Manila, as from 3 directions American forces converge. The civilian situation is desperate, particularly for women and children, but they're cheerful under hard. Now ashen and hollow, it's the bombed-out backdrop for the biggest urban battle of the Pacific War. Mahigit 3 taon na inalipusta, ikinulong at pinaikot-ikot kaming mga Pilipino sa kamay ng mga Hapon noong ika-2 digmaang pangdaigdig. Itong lugar na ito ang simbolo sa kasalukuyang panahon ng lahat ng hinagpis at pagpapasakit na dinanas namin mula sa panahong 1942 hanggang sa taong 1945. Malinaw pa rin sa akin ang lahat kung paano ang bawat parte ng aking kinatatayuan ay biglang gumuho, kasabay ng pagbagsak ng pader sa akin. Buhay pa kaya ako kung hindi binomba at giniba ng mga Hapon ang aming tirahan sa galit na baka kami ay tumakas. Bago dumating ang mga Hapon noong 1942, itinuturing na isang palikuran ang kwartong ito dahil sa estilo sa loob kung saan may isang lababo at isang palikuran. Ngunit sa pagdating ng mga banyaga ay ganap itong naging torture chamber kung saan dito sinasaktan o pinaparusahan ang mga Pilipino sa ilalim ng kanilang regulasyon. Ako si General Edward King. Isa ako sa mga namumuno sa depensa noong panahon ng pananakop ng mga pulis. Itong pagkakaupo ang naging hidyat at simbolo ng pagsuko namin sa mga pulis. Sa kabila ng mga alyansya na merong ang aming grupo, hindi hingid sa aking kaalaman na marami ang namamatay at marami ang hirapan. Kaya naman, ang naging isang solusyon na naisip ko ay isuko ang Bataan sa kamay ng mga dayo. Pagpasok sa pintuang ito, bubungad sa inyong napakaraming baril. Mga baril na hindi lamang nagsilbing panakot ng mga Hapon noon, kung hindi nagsilbing panghampas sa aming mga nakakulong. Bitawan niyo ako!
mahabang paglalakad na yon ay tapos na ang paghihirap namin. Ngunit hindi pa rin. Dahil matapos ang mahabang paglalakad na yon ay siniksik kami sa lumang tren na para bang sardinas na wala ng karapatang panghuminga. Maraming nananagutan na ng hininga sa daan. Marami ang lumalaban pa. Ngunit sa 5 araw na paglalakad, kahit sinubukan namin lumaban pa, hindi kaya labanan ng katawan ang isang marsyang patungo sa kamatayan. Hindi lamang iyon. Dahil ang mga armas at baril na nakikita nyo ay siyang dahilan kung bakit sa kabila ng init, gutom at pagod ay kailangan namin subuong sa init at maglakad magmula sa peninsula ng Bataan hanggang sa lugar ng San Fernando. Kapag naririnig natin ang salitang resurrection, ang madalas na pumapasok sa atin ay ang pagkabuhay ng mga patay. Kagaya ng kasaysayan, hindi dapat ito pinaliligtaan at pinapatay na lamang. Bagkus, marapat lamang na palagi natin itong alalahanin at buhayin dahil ito ay sagisag ng kabayanihan at pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ang mga alaala ng panahong ikalawang digmaang pangdaigdig o World War II ay isa lamang sa patunay na ang bawat isa sa atin ay napagtitibay ng ating mga napagdaanan. Kung kaya't marapat lamang nating gunitain ang mga buhay na inalay ng ating mga bayanang Pilipino noong panahong pananakop ng mga Hapon. Mag-hi kayo. Hi, bye! Tawa kayo. Wala akong screen. Bagkus, marapat lamang. Okay na yan! Go! Dong! Iwas ako eh. Huwag tingin sa camera. Go! Wag mo kaya sa tubig. Mag-hi kayo sa vlog.